Ipinost ito ng kuya ko sa family group chat para makita ng lahat. Huwag kang pupunta sa engagement party ko. Mapapahiya lang ako sa harap ng buong pamilya niya. Nag-spam si nanay ng 4 na heart reaction. Nag-drop naman si tatay ng laughing emoji. Nasa gitna ako ng isang 6 na oras na white ink session. Naririnig ang ugong ng karayom sa balat. Nang umilaw ang pangalawang phone ko dahil sa mensaheng iyon. Binasa ko ito ng 1 beses. Nag-type ng 2 salita. Sige, gets. At sinend. Itinobob ko ang phone. Nagpatuloy ako sa trabaho. Ako si Rihanna Cruz, 32 anyos. Ang henna at white ink artist na laging fully booked ng ilang buwan sa buong Bonifacio Global City. Ang mga disenyo ko ay makikita sa mga mananayaw, mga bride, at mga taong tiyak na nakita mo na sa mga billboard sa EDSA. Pero sa sarili kong pamilya, ako ay laging isang maruming sikreto. Ako yung taong ipinagdarasal nilang huwag sumipot sa mga litrato. Akala ko ang mensaheng iyon nang magtatapos sa lahat. Mali pala ako. Kinabukasan mismo, sumugod ang buong pamilya ko sa studio ko habang may sikat na celebrity dancer akong kliyente. At ang fiancé ng kuya ko ay tumingin ng diretso sa akin at nagsalita ng mga salitang nagpabaliktad sa buong mundo. Kung naranasan mo na ring sabihan na hindi ka kailangan sa pinakamahalagang gabi ng sarili mong kapatid, kailangan mong pakinggan ang susunod na nangyari. I-drop ang kwento nyo sa comments. Mag-subscribe at i-on ang notifications dahil mabilis na magiging magulo ang lahat. Simulan na natin. Ang doorbell ng studio ay tumunog na parang fire alarm eksaktong 9:00 ng Sabado ng umaga. May taong nakadiin dito ng matagal, ayaw bumitaw. 4 na oras na ako sa isang full-back white ink piece sa isa sa mga lead dancer ng isang bagong show sa Okada, Manila. Nakadapa siya, mahinahon ng paghinga, habang ginagawa ko ang pinakapinong linya ng linggong ito. Nang biglang bumukas ng malakas ang pinto, lahat ng tao sa loob ay napalingon. Unang pumasok si nanay. Namumula na ang mga pisingi sa galit. Sumunod si tatay. Diretso ang balikat na parang papasok sa isang business meeting na ayaw niya. Sumunod si Kenji. Nakaayos ang buhok at nakalinan na barong na pang-influencer brunch ang dating. At isang babaeng hindi ko pa nakikita ang huling pumasok. Nakaangat ang designer sunglasses sa kanyang buhok. Nanlalaki ang mga mata habang tinitingnan ang mga neon lights sa paligid. Hindi na naghintay si nanay na sumara ang pinto. Tumawag ang lolo mo sa bahay! Nagpapanik! Pasigaw niyang sabi, sapat na para magulat ang kliyente ko sa ilalim ng karayom. Nakita niya ang family group chat at tinatanong kung bakit hindi imbitado ang apo niya sa engagement party ni Kenji. Alam mo ba kung gaano kaihiyahiya ang tawag na yon? Ang 2 kliyenteng naghihintay sa velvet couch ay sabay na kinuha ang kanilang mga phone. Bahagyang itinaas ng dancer ang kanyang ulo. Okay ka lang ba, Rihanna? Pinanatili kong umaandar ang makina, pinunasan ang balat at kumuha pa ng tinta. Hinga lang ng malalim, te, sabi ko. Tumabi si tatay kay nanay. Nakakross ang mga braso. Isang mensahe lang, kailangang idamay ang buong pamilya. Hindi mo ba kayang palipasin na lang? Inilibot ni Kenji ang tingin sa kwarto na parang maling building ang napasokan niya. Nakatikom ang bibig. Ang babaeng kasama niya ay biglang napatigil. Tiningnan niya ang kalahating tapos na gawa ko, tapos sa portfolio wall at diretsong tumingin sa akin. Hindi ako nag-angat ng tingin. 2 salita lang ang sinend ko. Yan lang. Muling bumuka ang bibig ni nanay. Mas malakas ngayon. 2 salita na nagparamdam sa lolo mo na ikinahihiya ka namin. Sumingit ang babae. Matalas ang boses dahil sa pagkakilala. Teka lang.
Ikaw si Rihanna Cruz. Lumapit siya ng mabilis. Nakatitig sa puting tinta na parang bulaklak na bumubuka sa balat ng dancer. Ang sikat na Rihanna Cruz, ang gumawa ng custom henna sleeves para sa buong cast ng bagong P-pop concert. Ang gumawa ng white ink ribs na nasa stories ni Billy Crawford noong nakaraang buwan. Napangiti ang dancer sa kama. Siya nga ang nagtatattoo sa akin ngayon. 6 na buwan ang waiting list sa kanya. Nalaglag ang panganang babae. 14 na buwan ko nang sinusubukang mag-book sa'yo. Ang mga gawa mo, ang buong inspiration board ko. Nagigting ang panga ni Kenji. Faye, hindi itong tamang oras. So, siya pala si Faye. Iwinagayway ni nanay ang kanyang mga kamay na parang mabubura ang huling 20 segundo. Walang pakialam kung ano ang ginagawa niya sa internet. Ang punto ay pinalabas mo sa lolo mo na may itinatago kami. Ibinaba ko ang makina. Kumuha ng malinis na towel at maingat na pinunasan ang balat. May itinatago naman talaga kayo. Isinulat niyo pa sa family chat, may resibo. Ngumisi ng pabalang si tatay. Pinoprotektahan lang namin ang brand ni Kenji. Malaking bagay ang party na ito. May inaasahang imahe ang pamilya ni Faye. Dahan-dahang humarap si Faye kay Kenji. Sandali, sinabihan mong sarili mong kapatid, ang artist na matagal ko nang hinahangaan, na huwag pumunta sa engagement party natin. Binigyan siya ni Kenji ng babalang tingin. Babe, hindi ngayon. Ang kliyenteng naghihintay ay nakataas na ang phone, kumukurap ang pulang dot. Ang isa naman ay naka-live na sa TikTok. Alam ko sa anggulo ng phone niya. Nagpatuloy si nanay. Hindi kami pumunta rito para maging display sa maliit mong tattoo shop. Pumunta kami dahil ginagawa mo kaming halimaw sa harap ng buong pamilya. Pinulot ko ang makina, chinek ang linya, at inapakan ang pedal. Kayo ang nagmukhang halimaw sa oras na pinindot niyo ang send. Hindi pinansin ni Faye si Kenji na humihila sa siko niya at lumapit siya hanggang sa pwesto ko. Tiningnan niya ang detalye ng shading sa spine ng dancer. Hindi makatotohanan ito. Ang ganda ng lapat ng puti sa balat niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagaling. Bumaba ang boses ni Kenji. Faye, tama na. Tumayo siya ng diretsyo, tinitigan si Kenji sa mga mata. Alam mo ba kung sino siya sa simula pa lang? Nag-alinlangan si Kenji. 1 segundo, 2. Naging tahimik ang buong kwarto, maliban sa ugong ng makina ko at mahinang click ng mga kamera sa phone. Ang tingin ni Faye ay bumalik sa akin. May mabilis na nagbago sa kanyang mga mata. Nagsalita na naman si nanay. Nagpatong-patong ang mga salita. Pero naging background noise na lang sila. Sinubukan ni tatay na suminggit. Nakatayo lang si Kenji, parang estatwa. Kumuha ako ng tinta, mas diniinan ng pedal at nagpatuloy sa trabaho. Nagbuga ng hangin ang dancer na parang naghahanda sa pangalawang round. Nakalabas na ang mga phone kahit saan. May bumulong, viral na ito. Isang boses ang tumawa ng mahina. Sabi nila, what happens in BGC stays in BGC. Pero mukhang hindi ngayon. Hindi umalis si Faye sa pwesto ko. Pinanood niya lang ako. Pinanood ang disenyo na nabubuhay at hindi na nagsalita. Hindi pa ako nakakakuha ng malinis na pamunas nang biglang bumasag si tatay sa katahimikan. Kulang pa kami ng 1 milyong piso para ma-reserve ang rooftop sa Lunes. Sabi niya, habang itinataas ang kanyang phone na parang naghihintay na ng QR code para mag-scan. Plus 500,000 pa para sa buong floral package. Kailangan na itong i-transfer ngayon o mawawala ang slot natin. I-send mo na ngayon, Rihanna. Hindi rin nagpahuli si nanay. Ikaw naman laging sumasagot sa malalaking gastos.
Hindi na kailangang malaman ng iba na galing sa iyo ang pera. Ang dancer sa mesa ko ay napatigil sa paghinga. Ang isa sa mga babae sa couch ay napasinghap. Ibinaba ko ang makina, dahan-dahang hinubad ang gloves at itinapon sa basurahan. Hindi, sabi ko. Napakurap si tatay. Ano? Walang pera. Hindi 1,000,000. Hindi 500,000. Wala. Namuti ang muha ni nanay, tapos namula. Hindi ka pwedeng magseryoso ngayon. Seryoso ako. Tiningnan ko si Kenji. Tapos na ako sa pagiging bangko nyo. Lumapit si Kenji, ang boses ay mababa at matigas. Ang rooftop na iyon ang launch ng buong rebrand ko. Isang canceled venue lang, lalayas ang lahat ng sponsors ko. Hindi palayasin mo sila, sabi ko. Baka sakaling matuto ka ng magbayad para sa sarili mong buhay. Ginamit ni tatay ang kalmado at makatwirang tono na ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha. Anak, ang pamilya ay nagtutulungan. Ikaw ang laging maaasahan namin. Ako ang laging ginagamit nyo, sagot ko. Mga bayad sa bahay nyo kapag kulang ang pondo. Ang private coach ni Kenji. Ang down payment sa condo sa Rockwell na may magandang view na pinopost mo tuwing sunrise. Ang singsing sa daliri ni Faye na sinabi mong pinag-ipunan mo. Lahat yan galing sa akin. 9 na taon na. Ang mga mata ni Faye ay napalingon kay Kenji ng napakabilis. Hinawakan ni nanay ang bag niya na parang mapoprotektahan siya nito. Handa mong sirain ang kinabukasan ng kuya mo dahil lang sa pera? Pinoprotektahan ko ang sarili kong kinabukasan. Naglakad ako sa front desk, iniharap sa kanila ang booking iPad. Lahat ng slot ay kulay green, puno para sa susunod na 8 buwan. Akin ito. Pinaghirapan ko ito. Akin lang ito. Naupo ng dahan-dahan ang dancer habang nakabalot ng kumot. Pwede akong bumalik bukas kung doon ka lang sa pwesto mo, sabi ko sa kanya. Tapos humarap ako sa kanila. Kayo ang aalis. Nag-igting ang panga ni Kenji. Ginagawa mo ito sa harap ng mga kliyente mo? Ginawa niyo ito sa harap ng mga kliyente ko. Balik ko sa kanya. Hindi kayo pwedeng pumasok dito at humingi ng 1,250,000 na parang may utang ako sa inyong hangin. Sinubukan uli ni tatay, mas malumanay. Isipin mo ang sinasayang mo. Inisip ko na yan tuwing nagtatransfer ako ng perang pinagtrabahuhan ko ng 60 oras sa isang linggo. Naglakad ako sa pinto at binuksan ito ng malapad. Labas, lahat kayo. Nabasag ang boses ni nanay. Kabaliwan ito. Nagsalita si Faye sa unang pagkakataon, halos pabulong. Kenji, lahat ng sinabi niya, totoo ba? Bumuka ang bibig ni Kenji, pero walang lumabas. Itinuro ko ang bukas na pinto. Na yun na. Binigyan ako ni tatay ng huling tingin ng isang dismayadong ama. Pagsisihan mo ito. Pinagsisihan kong hindi ko ito ginawa ng mas maaga. Ang 2 naghihintay na kliyente ay tumayo rin. Bumubuo ng tahimik na linya sa likuran ko na parang back up. Binigyan ako ng dancer ng isang matapang na niti. Tinitigan ako ni Kenji ng 5 segundo, may kung anong galit sa mukha niya, bago tumalikod at lumabas. Sumunod si nanay, nagbubulong-bulong. Huminto si tatay sa pintuan, umiling at umalis. Huli si Faye. Huminto siya malapit sa akin. Wala akong kaalam-alam, bulong niya. Alam ko, sabi ko. Lumabas na rin siya. Isinara ko ang pinto, nilock ang trangka, at binaliktad ang sign sa closed sa isang Sabado sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Tumayo ako doon, pinapakinggan ng biglaan at perpektong katahimikan. Binigkas ng dancer ang nararamdaman ko.
Girl, yun ang pinakamalupit na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Huminga ako ng malalim, bumalik sa pwesto ko, pinulot ang makina at numiti. Hindi nanginginig ang mga kamay ko, kahit konti. Sa gabi ng opisyal na engagement party nila, ang buong syudad ng Maynila ay nagliliwanag. Pinatay ko ang phone ko eksaktong 6:00, nilock sa loob ng vault, at ginawang ibang mundo ang studio ko. Ang bawat neon sign na madalas ay madilim ay naging matingkad na magenta, cyan at violet sa kesame. Dumating si Jessa ng 4:00 kasama ang 3 sa pinakasikat na DJ sa bansa. At pagdating ng 8:00, puno ng lugar. Mahigit 150 dancers, showgirls, magicians, photographers, at kahit 2 direktor na kinensela ang sarili nilang dinner. Kumalat ng balita. May nagdala ng mamahaling champagne at tumadaloy ito sa mga silver tray na parang tubig. Ang fog machine ko ay sumasabay sa beat ng drum, bumubuo ng makapal na ulap na sumasalo sa strobe lights. Nahanap ako ni Jessa sa tabi ng freehand henna bar, iniabot ang isang baso ng alak at itinaas ang kanyang kamay para makita ng lahat. Para sa babaeng sa wakas ay natutong magsabi ng hindi at tinutuo ito, anunsyo niya. Para kay Rihanna Cruz, ang pinakamagaling na artist sa BGC. Lahat ng baso sa loob ay itinaas. Ang lead dancer, ang may white ink ribs na viral na sa internet, ay tumuntong sa mesa na parang stage. Para sa reyna na booked ng 18 months pero pinaparamdam pa rin sa bawat isa sa atin na tayo lang ang kliyente niya. Ang aerialist na natapos ko ang phoenix tattoo sa likod nung nakaraang buwan ay sumigaw. Para sa artist na ginagawang sining ang balat. Nagsimula ang chant, mahina muna, tapos nyanig ang kwarto. Rihanna! 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 Binagsak ng DJ ang bass ng malakas, kaya nanginig ang mga salamin. Ang mga phone ay nakataas, ang mga flash ay parang paparazzi. Isang magician ang kumuha ng mic. Hindi na muling hahayaang tratuhin ka na parang personal na ATM. Ang hiyawan na sumunod ay parang gigibain ng mga bintana. Inikot ako ni Jessa sa ilalim ng mga laser, tawang-tawa. Heto ang engagement party mo, te. Hang talagang deserve mo. Dinala ako sa gitna ng dance floor, pinalilibutan ng mga taong gumagalaw na parang liwanag. Isang drag queen na tinatuan ko ng puting lace sa hita nung nakaraang summer ang kumuha ng mic. Para sa kapatid na binuo ang kanyang imperyo gamit ang isang karayom sa bawat pagkakataon at hindi hinayaang may pumatay sa kanyang ningning. Isang dancer na naka-rehearsal sweats pa ang tumalon sa tattoo bed at sumigaw. Para sa pamilyang sumisipot dahil mahal ka nila, hindi dahil kailangan nila ang GCash mo. Nagwala ang buong kwarto. May mga kamay sa balikat ko, sa bewang, sa braso, mga taong taon ko nang tinatrabaho, at mga taong ngayong gabi ko lang nakilala. May nanpatong ng korona na gawa sa LED wire sa buhok ko. May yumakap sa akin mula sa likod. Nandito kami para sa iyo, Rihanna, na yung gabi at gabi-gabi. Isang boses pa ang sumigaw. Golden Child who? Ang tawanan na sumunod ay puno ng ligaya. Sumandal si Jessa sa akin. Damhin mo ito. Ganito ang pakiramdam ng tunay na pamilya. Tumingin ako sa paligid, sa bawat kumikinang na muka, bawat disenyong nilagay ko sa balat na ngayon ay gumagalaw sa ilalim ng aking mga ilaw. Sa sarili kong espasyo, kasama ang sarili kong mga tao. Walang guilt, walang demands, walang pagpapanggap. Bumagsak ang beat sa isang malupit na tugtog. Nabuo ang bilog ng mga dancer sa paligid ko. Lahat ng sining na nilikha ko ay sabay-sabay na nabuhay. Inihilig ko ang ulo ko
at hinayaan ang musika na lamunin ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nagbabantay sa susunod na dagok. Nasa bahay na ako. Ang roll-up door ng studio ay nasipa ng napakalakas bago maghating gabi, kaya nanginig ang buong frame. Huminto ang tugtog. Nakatigil ang usok sa hangin. Bawat kulay ng ilaw sa studio ay nagpinta ng galit na pula sa mukha ni Kenji habang sumusugod siya papasok. Si nanay at tatay ay nasa likod niya. Nakabihis pa rin para sa rooftop party. Pero gusot na at gulo-gulo ang hitsura. Wala na ang kurbata ni Kenji. Bukas ang kalahati ng barong at basa ang buhok sa pawis. Nilampasan niya ang dalawang dancer at sumigaw sa gitna ng katahimikan. Nasaan si Faye? Lumaya siya sa sarili naming party bago pa mag-cutting ng cake. Dahil sa'yo, 200 phone ang sabay-sabay na itinaas. Ang mga pulang dot ay parang mga kulisap. Tiningnan ni nanay ang mga champagne, ang neon, at ang dami ng tao, sabay tili. Nagparty ka habang gumuho ang engagement ng kuya mo. Sinubukang hawakan ni tatay ang braso ni Kenji. Anak, sa labas na lang tayo mag-usap. Kumalas si Kenji at dumiretso sa akin. Ang mga video kaninang umaga ay kumalat na kahit saan. Nakita niyang lahat. Sinabi niya sa 400 guests na kailangan niya ng hangin at bigla na lang nawala. Nanatili ako sa gitna ng bilog. Ang LED crown ay kumikinang pa rin. Isang headliner ang humarang sa kanya. Umatras ka, Pogi. Isang drag queen na naka-platform boots ang nag-cross ng arms. Nakaistorbo ka sa selebrasyon, day? Hindi sila pinansin ni Kenji. Tawagan mo si Faye ngayon din, Rihanna. Sabihin mo sa kanya na nag-exaggerate ka lang. Sabihin mo, misunderstanding lang ang lahat. Naging napakatahimik sa kwarto, kaya rinig mo ang pagtunaw ng yelo sa mga baso. Tapos, bumukas uli ang side door, dahan-dahan at seryoso. Pumasok si Faye ng mag-isa. Naka-emerald silk dress, kumikinang ang mga brilyante. Walang kahit isang hibla ng buhok ang gulo, pero ang mukha niya ay parang yelo sa lamig. Huminto siya 10 talampakan mula kay Kenji. Tinitigan ito sa mga mata at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Wala nang kasalan. Cancelled na. Rinig mo sana ang pagbagsak ng kahit anong gamit sa sahig sa sobrang tahimik. Humaharap si Kenji sa kanya. Baby, hindi... Hinubad ni Faye ang singsing sa kanyang daliri, kalmado, at inilagay ito sa pinakamalapit na tray na parang nag-iiwan lang ng gamit sa labahan. Pinakinggan ko ang 9 na taon ng mga GCash at bank records. Narinig ko ang mga magulang mo na nagmamakaawa sa kapatid mo para sa 1.2 milyon kaninang umaga na parang barya lang yun. Nakinig ako sa mga pagsisinungaling mo sa harap ko tungkol sa bawat sentimo. Tapos na ako. Sumugod si nanay. Ang maskara ay humahulas na sa muka. Faye, anak, galit lang siya. Humarap si Faye sa kanya ng napakabilis, kaya napaurong si nanay. Huwag niyo akong maanak-anak. Ginamit niyo siya na parang credit card at itinuring na parang basura. Wala kayong karapatang kausapin ako. Sinubukan ni tatay ang kalmadong boses matanda. Pribadong usaping pampamilya ito. Tumawa si Faye ng malamig. Sinayang niyo ang salitang pamilya nung sinabi niyo sa kanya na hindi siya welcome ngayong gabi? Gumawa si Kenji ng 2 desperadong hakbang. Pwede pa nating ayusin ito. Please. Tumingin si Faye sa likuran niya, diretso sa akin. Sa 1 segundo, parang natunaw ang yelo sa mukha niya para magpakita ng pasasalamat. Tapos tumigas uli ito. Humarap siya kay Kenji sa huling pagkakataon. Wala nang dapat ayusin. Tapos na tayo.
Naglakad siya sa gitna ng mga tao at nawala sa side door nang hindi lumilingon. Nakatayo lang si Kenji, nakatitig sa singsing na mag-isang nakapatong sa tray. Nagsimulang humagulgol si nanay ng napakalakas. Hinawakan ni tatay ang balikat ni Kenji. Sinusubok ang ilabas siya. Hindi gumalaw si Kenji. Nakatitig lang sa bakanting pwesto kung nasaan ang fiancé niya kanina. Isang dancer sa harap ang nagtaas ng baso. Para kay Faye na lumayo sa basura, sabi niya ng malinaw. Kalahati ng kwarto ang sumagot. Para kay Faye! Hindi tumigil sa pag-record ang mga phone. May nagsimulang pumalakpak ng mabagal. May sumipol. Tiningnan ako ni Kenji sa huling pagkakataon. Mapula ang mga mata. Bumubuka ang bibig pero walang salitang lumalabas. Mas lalong umiyak si nanay. Sabi ni tatay, kasalanan mo ito. Pero halos hindi na ito narinig. Wala akong sinabi. Hindi ko na kailangan. Naghintay ang DJ ng eksaktong 5 segundo. Tapos binagsak ang pinakamalupit na tugtog ng gabi. Sumabog ang dance floor. Ang mga dancer ay sumugod paharap. Dala mo ng pwesto kung nasaan ang pamilya ko na parang agos ng dagat na tumatangay ng mga lumang kahoy. Mas bumilis ang strobe lights. Mas kumapal ang fog. Sa loob ng 30 segundo, si Kenji, nanay at tatay ay naitulak hanggang sa labasan ng isang pader ng mga taong sumasayaw na hindi man lang sila hinahawakan, kundi isinasayaw lang palabas. Bumagsak ang roll-up door sa likod nila. Hindi natigil ang party. Naglakad ako sa front desk, binuksan ang nakalock na drawer sa ilalim, at kinuha ang makapal na black binder na 9 na taon kong hinintay na buksan sa publiko. 487 na pahina ng mga screenshots ng GCash at bank transfers, printed sa kulay, nakatab ayon sa taon, bawat transfer ay naka-highlight ng neon yellow. Binuhat ko ito na parang walang bigat at inilapag sa rolling tray sa tabi ng iniwang singsing ni Faye. Nagpagulong-gulong ang singsing at huminto sa gilid ng binder. Hindi pa nakakalabas si Faye sa main exit. Lumingon siya, nakita ang binder, at napatigil. Kinuha ko ang wireless mic mula sa DJ at iniabot sa kanya. Basahin mo ang mga highlights, sabi ko ng malakas. Tinitigan niya ako, tapos kinuha ang mic. Binuksan ni Faye ang unang tab at nagsimula. Ang boses ay matatag at malinaw. Setyembre 2016, 2 milyong piso. Tuition at tirahan ni Kenji sa freshman year. Mayo 2017, 750,000 piso. Personal training certification at unang private coach retainer. Enero 2019, 5 milyong piso. Down payment sa unit, 2,700 at 4 sa Rockwell. Buwan-buwan na 100,000 piso para sa gym membership, supplements at meal prep. Inilipat niya ang pahina. Hulyo 2020, 1 milyong piso. Buong camera at lighting rig para sa YouTube relaunch. Pebrero 2021, 1.1 milyong piso. Final balance sa 4.2 karat emerald cut diamond ring. Nobyembre 2022, 600,000 piso. Brand trip sa Maldives, business class at villa. Abril 2024, 500,000 piso. Non-refundable deposit sa rooftop venue ngayong gabi. Mas binilisan niya ang paglipat. Nakaraang buwan, 450,000 piso. Custom wardrobe styling para sa engagement shoot.
2 linggo ang nakalipas, 350,000 piso floral at decor deposit. Kahapon ng umaga, 1,000,000 piso. Sinubukan, pero declined. May mga singhap at bulungan sa paligid. Ang mga phone ay naka-zoom in sa mga pahina. Hindi nagbago ang boses ni Faye. Kabuuang halaga ng mga highlighted transfers, 27,500,000 piso. Lahat galing kay Rihanna Cruz. 0 mula kay Kenji Cruz. Hinayaan niyang lumutang ang numero sa hangin na parang hatol. Mukhang sinuntok si Kenji sa tiyan. Ang bibig ni nanay ay bumubuka-sara ng walang tunog. Nakatitig si tatay sa binder na parang sasabog ito. Naglipat pa si Faye ng pahina. Mga random na halimbawa. Pasko 2019, 250,000 piso para sa family ski trip na gustong i-post ni Kenji. Marso 2022, 400,000 piso para sa bagong teeth whitening at veneers para sa brand Smile. Nakaraang linggo, 200,000 piso para sa emergency spray tan package dahil mukhang orange siya sa camera. Bawat bagong linya ay may malakas na reaksyon. 481,000 dolyar sa dolyar, pero sa piso, halos 28 milyon. Sigaw ng isa. Isinara ni Faye ang binder ng malakas. At wala ni isang salamat sa memo line. Wala. Inilapag niya ang mic sa ibabaw ng binder at tiningnan si Kenji sa huling pagkakataon. Dapat pala hiningi ko ang binder na ito noong araw na umuuu ako sa iyo. Tapos tumalikod na siya at lumabas. Bago pa man sumara ang pinto, sumabog na ang buong kwarto. Pinatay ng DJ ang lahat ng ilaw maliban sa isang spotlight sa tray. Ang mga flash ay parang paparazzi sa red carpet. Sumubod ang mga dancer para kunan ng litrato ang bawat pahina. Naka-livestream, tinatagang mga brand, ang mga sponsors, ang bawat influencer na nakatrabaho ni Kenji. Sa loob ng 10 minuto, ang binder ni Kenji Cruz ang #1 trending topic sa Pilipinas. Ang kanyang pinakamalaking protein sponsor ay nag-post na agad ng statement na tinatapos na ang kanilang partnership. Hindi huminto ang party. Sa gitna nito, nakatayo ako, malaya na sa wakas. 1 taon na lumipas. Grand opening day ng bago kong studio sa gitna mismo ng BGC. Doble ang laki nito kaysa sa luma. May matataas na kisame, panoramic windows na nakaharap sa mga skyscrapers, at isang 25 piye neon phoenix sa likurang pader. Nakapila na ang mga tao simula 6:00 ng umaga. Ang pangalan sa pinto, Cruz Incorporated, Manila. Nasa gitna ako ng upuan. Tinatapos ang isang white ink sleeve sa isang sikat na DJ nang umilaw ang phone ko. Unknown number. Isang message. Rihanna, tulungan mo ako. Wala na talaga akong natira. Binasa ko ito ng isang beses. Huminto ang daliri ko ng kalahating segundo. Blocked. Ibinaba ko ang phone. Pinindot ko ang master switch sa dingding. Nagliwanag ang phoenix sa kulay magenta at cyan, kitang-kita sa buong BGC. Nagwala ang mga tao sa labas. Pumasok si Faye ng 2:30. Naka-sunglasses at malapad ang ngiti. Nagyakap kami na parang magkaibigan ng ilang dekada. Nagawa mo, bulong niya. Nagawa natin, pagtatama ko. Nagtattoo ako hanggang gabi. Matatag ang kamay, masaya ang musika, kasama ang mga taong pinili ako dahil sa galing ko, hindi dahil kailangan nila ng pera. Ang mensahe ni Kenji ay nabura na sa mundo. Ang phoenix ay nagliliyab ng mas maliwanag pa sa araw sa disyerto at hinding-hindi na ako lumingon pa uli.